Kasi nandito tayo sa may papunta sa basement. Ayan, makikita nyo. Marami dating pulis dito sa may harapan. Pero ngayon, wala na yung mga pulis dyan masyado. Pero sabi nila nandun daw sila sa may gilid. Nagtatago daw sila dun sa may gilid. Madami daw sila dun. Ayan. Tapos syempre ito yung sa may sa may ilalim papunta sa basement. Syempre sarap buhay ng mga tropa pits natin, no? Talaga naman. Tambay-tambay lang, tulog-tulog lang. Pero konti na sila. Kahapon ang dami dito, pero ngayon konti na sila. Ayan, so ikutin natin ngayon. Ayan yung outpost natin. Dati maraming mga pulis dyan sa baba. Pero ngayon, tingnan natin dito sa ibang ikutin natin dito. Tingnan natin yung kung nabawasan na ba talaga yung mga tao dito. Ginawa mo pulis. Saan ka kumuha ng yun na mag-recruit ka ng pulis na ikaw lang? Ang uniforme na tayo na ginagawa sa Yan, tingnan natin ang kalagayan dito ngayon. Kung nabawasan na ba mga pulis. Kasi cramming na sila. Kanina madaling araw, ang dami mga lumabas ng mga basura. Pero syempre may mga lupang kasama. Ayan. Makikita ninyo. Diretso pa din po sa pagbabantay ang mga taga KOJC. Will I be able to finish? I will. Ayan, syempre, dami pa din polis dito. Look at those accusations against me about carnality. Tignan natin kung kumonti na ba That's why sila. I am here. Kasi kahapon medyo konti na sila. Tignan natin ngayon. Hello, good morning. Yan. So, ganun pa rin. Gwardyado pa din yung yung ating Pornography. cathedral. Everything that concerns that. Madami pa din mga Last pulis. of the flesh. Last of the eyes. Pero Internet. hindi na kasing dami That nung is the una. last of the eye. Ayan, You cannot even makikita park natin. from it Hello! for a few seconds. Mga Everything masisipag is there. nating mga taga KOJC The last of the eye. na nagbabantay kasi tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang sports fest. Ayan. Proud of yourself. Always So, kasi lagi nating sinasabi na na sila ay bilad na bilad sa araw. So ngayon, kahit pa paano, nilagyan naman sila ng bubong ni Marvin. Ayan. So, ito po yung mga pulis natin. Ayan yung mga ating So, ayan yung ating mga kapulisan. Mas konti na sila dito sa part na to. Ay, thank you very much, Bani Lores. Ayan. So makikita nyo dito, mga bossing, hindi na sila ganun karami. Ayan, hindi na ganun karami yung mga nandirito. Unti-unti na rin silang nauubos dito sa area na ito, sa may mismong compound ng JMC. Ayan, makikita nyo yung mga pulis natin. Para na sila nasa luneta, di ba? Mga nakahiga sila dyan. Pero konti na sila. Tsaka wala na masyado yung mga naka full battle gear. Makikita nyo yung mga pulis na yan, walang mga yan, walang mga baril na masyado yan. Tapos konti na lang yung ayun, marami pa pala doon. Nasa basement yung ayan. Makikita nyo na lang sila, kumukonti na sila kahit pa paano. Pero yung mga wala na masyadong mga baril-baril na naka-expose dito. Hindi katulad dun sa Ayan. Ito yung pinupunteriya nila Itong studio, yung pinupunteriya nila. Ayan. Pero may nakabantay na din. Kasi pang ilang beses na nilang pinasok yan Ayan. Dito tayo mag-stay saglit. Mag-stay tayo saglit dito. Yun natin sila. Ayan. So dati, dito madaming mga dyan, mga nakahigang mga polis. Yan. Madami. Pero ngayon,
Medyo kumonti na. Dati sobrang dami dyan, di ba? Ayan. Sobrang dami dyan dati. Ngayon, konti na. Ano na lang sila. Siguro at least mga ilang percent din yung nawala rito. Mga 30% din, no? Mga 30%. Oh, dito konti na. Ito, konti na lang din. Dati, punong-puno ng pulis yan eh. Ayan. So, talagang ano na sila. Tsaka, kung mapapansin mo, malinis na. Tsaka yung dun sa may basement, kanina madaling araw, kasi nga meron tayong information na kaninang na madaling araw, magbabawas sila ng ano, magbabawas sila ng, yan, magbabawas sila ng mga basura nila. O nagmamadali silang magpasok ng mga semento, nagmamadali silang magpasok ng mga quick dry na sementa. O pero buhangin, ewan ko saan sila kukuha ng buhangin, no? Kasi wala namang buhangin na nakikita ng mga bato-bato lang. Pero sir, yung mga bag, Meron din. Oh, yun nga. So, alam ninyo, ang nakakatawa rito, itong mga pulis na to, pag binigyan sila ng tubig, isang bote, hati-hati sila sa tubig. Oh, pero ang matindi, yung pang ano nila, pang tubig nila sa pang tubig nila dun sa semento, mineral water. Oh, kasi ano wala silang tubig dito wala silang makukuha ng tubig. Di sila pwedeng kumuha ng magbalde-balde ng tubig dito. Kaya napakalaki ng problema nila. Kaya usually ginagawa nila yung pagpupuslit kapag medyo madilim na. Kapag medyo maliwanag, di pa sila masyado nagpupuslit-puslit. Ayan, una silang nagpupuslit ng mga semento papunta doon sa katedral. Ewan natin kung anong hinukay nila doon. Baka nagtanim na sila doon ng mga listening device. Okay lang naman. Kahit maglagay sila ng listening device dito. So long as, yan, at least, maririnig nila yung mga preaching ni pastor. Yan. So, syempre, meron tayong balita ngayon na si Marbil at saka si Abalos nasa Indonesia. Sinundo si Alice Go. Di naman sila kailangan doon. Di ba? Bureau of Immigration ang dapat na nando doon at saka NBI. Pero nandoon si Marbil, hindi naman pulis hindi naman pulis, trabaho ng pulis yun. Yung pagpapadeport kay kay Alice Guo, trabaho yun ng NBI at saka ng immigration. So kaya palagay ko kaya nandoon si Abalos at saka ito si Marbil para hindi sila maka-attend sa Senate inquiry bukas. Oh. Tumakas lang yung mga yon, hindi yun na-attend sa Senate inquiry bukas dahil alam nila mapapahamak sila eh. Sobrang sinungaling ni Abalos, sinabi niya na pupunta ako ng Davao, ako mismo mag-aayos. Pero kung makikita mo, wala, ayan. Oh, kaya malamang sa malamang etong si Marbil at saka si Abalos umiiwas lang sa pusoy. Umiiwas lang sila dahil sigurado ako na masesermonan sila bukas. Baka ang umattend dyan yung mga sinungaling na spokesperson nila, si De La Rey, si Pajardo, kasi yun ang pinakamagaling magsinungaling ng mga spokesperson. O na parang akala mo walang nakitang mali ng ginawa nila dito. So bukas mapapangaralan sila sigurado. Kaya ayan, nagtago na. Parang sumunod na kay Alice Go. Ito si Abalos at saka ito si Marbil. Again hindi yun hindi yun pulis hindi yun pulis, hindi yun trabaho ng pulis. Okay? Hindi yun trabaho ng police. Trabaho yun ng Bureau of Immigrations at saka ng NBI. Pagdating dito sa Pilipinas, ayun na. Pwede nang kumilos ang police para escortan siya, dalhin siya kung saan man siyang dapat dalhin na holding facility. Pero doon sa ibang bansa, walang power ang PNP doon. Anong ginagawa ni Marbil doon? Kahapon nakita ko yan si Tambaloslos, yung tingog party list niya. Nakikita ko dyan kahapon na namimigay ng ayuda. Walang tao. Walang tao mga boss, puro silya lang. Mangilan-ngilan lang yung mga tao na nandoon. Wala talagang tao. May news, 6 p.m. ang dating sa Pilipinas. Yes, 6 p.m. ang dating sa Pilipinas. Pero ang tanong, kasama ba yung mga opisyal? Ang tanong, kasama ba yung mga well, we're still gonna see if they're going to attend tomorrow dyan sa Senate inquiry na yan. And titingnan natin, since human rights ito, ang human rights Committee on Human Rights yata yung magdidinig nitong
kaso na to dito sa Kingdom of Jesus Christ, yung pang-abuso rito, tingnan natin kung atin si Risa Ontiveros. Di ba? Kasi po, Boss Dada, pupunta yung mga congressman. Hindi ko alam kung mga congressman, mga senador. Pero alam ko Senate hearing eh. Baka after ng Senate hearing, bumalik sila. Well, it's up to the Senate already. But again, at least nakikita natin mga bossing na itong ginagawa nila dito sa Kingdom of Jesus Christ somewhat lumalabnaw na. Akala talaga siguro nila kaya nilang i-break yung spirit ng mga taga KOJC. Well, nagkamali sila kasi matatag ang mga taga KOJC. Yung sinasabi ni yes, very peaceful and very clean. Tingnan nyo naman yung mga tuyong dahon na yan mamaya nawalis na yan. Kaya nga sarap na sarap silang humiga sa mga damuhan Kasi very clean and very peaceful dito sa loob. Alam mo, kung totoo yung kung totoo yung sinasabi ng PNP na marahas ang mga taga KOJC at bayolente ang mga taga KOJC, nakita nyo ba ginagawa ng mga yan? Tulog. Hindi ka matutulog sa isang lugar kung alam mo na marahas, kung alam mo na bayolente yung mga tao, tama? You will always keep your guard up, ika nga. Pero tingnan mo ang hihimbing ng mga tulog. 'Di ba? Saan ka makakita ng delikadong lugar na mahimbing ang tulog? Alam nyo ba sa bundok pag nag-ooperation ang mga nag-ooperate ang mga militar pagka halimbawa meron silang mga NPA na kukubkubin or kakalabanin, alam nyo ba na meron silang Hell Week na tinatawag? Yung Hell Week na yun, 1 linggo silang gising. Train po sila mga bossing na 1 linggo hindi matulog. Dahil nga sa operations, hindi pa pwedeng patulog-tulog ka. Kasi yung mga kalaban mo, pagtulog mo, pagpapapatayin kayo. Tama? So yung mga sundalo natin, Hell Week ang tawag nila doon, 1 linggo walang tulog. Sila, naka-alerto lang sila sa bundok. Kasi nga, hostile yung environment, delikado, baka nandiyan yung mga kalaban, nagtatago lang, inaantay lang kayo matulog, tapos pagpapatayin kayo. Ayan, tingnan nyo yung mga pulis dito. Ayan sarap-sarap ng mga tulog nila. Ibig sabihin, kampante sila dito. Ibig sabihin, peace sila dito. Peaceful yung mga tao dito, nakukuha mong matulog eh. Di ba? So ayan, dyan mo makikita mga bossing na sinungaling talaga itong si Jean Fajardo, itong si De La Rey. Diyan makikita na talagang sinungaling sila. So tiningnan natin doon sa may basement. Marami pa siguradong tao sa loob pero konti yung tao diyan sa konti yung tao na nagbabantay doon sa labas. And dito ngayon sa may paligid ng JMC ay konti na rin ang pulis. Mangilan-ngilan na lang yung nakikita natin na may mga baril. Karamihan nitong mga naka-uniform na PNP walang mga baril sa kanilang mga holsters, pero itong mga naka-full battle gear, marami pa rin mga baril yan. Ayan, may baril pa rin na mga naka diyan. Ayan, na nakalagay. Ayan, so ang sarap lang ng tulog nila, lalo na yung mga nasa Kingdom. Yung sa may nasa Kingdom, halos hindi na daw bumabaon. Junior Manligoy, maraming salamat Anong balita sa Soko? Baka bukas sila na maglabas ng tanim ebidensya. Wala na. Yung mga Soko, na lang yan. Tawag dito, unjustifiable na yung kanilang unjustifiable yung kanilang galawan dito. Kasi unang-una sa lahat, hindi naman crime scene ito. Wala naman namatay dito. Wala naman balitang namatay dito. Aside from yung namatay noong nag-raid sila. Nung nag-raid sila, wala ngang Soko nagpunta Tapos ngayon na wala naman namatay, wala naman nasasaktan, may Soko na pupunta. Alam na natin na lahat ng mga pwedeng anggulo, gagawin na ng mga yan. May makikitang mga kalansay yan, mga damit ng bata, kesyo ganito, kesyo ganyan. Inadmissible na lahat yan dahil yung kanilang ginawa rito sa Kingdom of Jesus Christ Compound ay bawal. Bawal na bawal po yung kanilang operations dito dahil meron po silang arrest warrant, wala po silang search warrant at lalong-lalong wala silang
excavation permit, at lalong wala silang closure permit coming from the government na isara itong mga establishmento na ito. It's been how many days? Ilang araw na tayo dito kaya itong ano na to? 13. So today is the 13th day. Malas na ano yun, numero yun, 13. Oo, KOJCC siya. 13th day na po ngayon at 13 araw na din hindi nakakapasok yung mga estudyante. Kaya itong si Department of Education, Angara, at saka yung Commission on Higher Education, kailan kayo magsasalita? Karapatan ng mga estudyante ang makapasok sa kanilang mga paaralan. For 13 days mga boss, that's 2 school weeks na yun na hindi nakakapasok yung mga estudyante dito. And prior to that 2 school weeks, meron pang school weeks na hindi sila nakakapasok dahil nga doon sa mga pa-jogging-jogging nyo. Maraming salamat, Elmel Legaspi. Bilib ako sa inyong banateros, napakalaki ng inyong sakripisyo. Abay, maraming salamat. Sakripisyo natin yan para sa isa't isa. Ayan. So napakadami napakadami ng araw na hindi nakakapasok itong mga estudyante na to at karapatan ng mga estudyante na makapasok sila sa kanilang mga eskwelahan. Dahil sayang naman ang tuition fee, di ba? So si Angara wala ring silbi. Si Angara at saka itong Commission on Higher Education katulad ng Commission on Human Rights, mga wala kayong silbi pare-pareho. Dahil hindi man kayo nagsasalita. Ito nung CHR, nung nakaraang Senate inquiry, nag-iimbestiga na sila. Anak ng tinapay, June 10 pa yung iniimbestigahan nyo. Ano na ngayon, pangalawang raid na ngayon, wala pa ring resulta yung investigasyon nyo nung June 10. Itong August 24 na pagsugo dito, hindi mas lalong hindi nyo pa pinag-aaralan at iniimbestigahan yan kasi yung June 10 investigation nyo nga, hindi pa lumalabas. Di yung ngayon, matatagalan pa yan. Mas kayo, ang bilis-bilis ng CHR manisi sa mga Duterte sa tuwing merong mamamatay kaugnay sa operasyon ng droga. Tapos etong mga human rights violation na kinocommit ng no less than our government, walang salita itong CHR na ito, itong Commission on Higher Education o CHED, at saka itong isa pa, yung DSWD, wala rin silang statement at lalong-lalong wala rin statement ito na puro papogi lang pala. Akala naman natin, binigyan natin ng pagkakataon, yun pala, isa ring aso. After Senate hearing, babalik ang mga yan. Okay lang kasi, sabi ko nga sa inyo, the more na inaalipusta ninyo ang mga taga Kingdom of Jesus Christ, the more na kayo, the more na inaalipusta nyo, the more na lalo silang lumalakas. Ayan. The more na lalo silang nagiging matatag. CHR pulpol, DSWD pulpol, PNP pulpol, CHED pulpol, Department of Education pulpol. Yan ang natin. So kaliwat kanan, lahat ng mga lahat ng mga sakay ng pamahalaan ngayon may mga problema, lahat puros mga pulpol. Buti binanatan ni Marcoleta ang CHR. Kaya nga somewhat ito si Marcoleta talagang tumitingin ito sa sitwasyon. Hindi nila kayang bayaran si Marcoleta. Kaya siguro ganyan. I'm sure tatrabahuin na rin nilang susunod yan si Marcoleta. CHR dole nangihingi na dapat zero budget ang mga hayop na yan Ferris Nel, kung si VP Inday pa ang nasa DepEd, may resolution na may sigurado yun. Maraming salamat Ferris Nel, mabuhay ka. Kung si Inday Sara pa din ng DepEd Secretary, sigurado kahit statement meron na yun. Ito si Angara, ni isang statement, wala pang hayop na yan Di ba? So ayan mga bossing, makikita nyo ngayon na sobrang na lang sila. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Mirna Del Rosario. You are amazing. Ayan, so nandito ako sa napakagandang King's Chow at ayan nga nasa likuran natin yung kulay blue, yun.
Yan po ang ang broadcast center ng SMNI dito sa Davao. Diyan po kami nag-SMNI. So, dito mo talaga malalaman ano nang balita, ano nang binabalita nila Mike Tolonges Abe. Ano nang bagong twist niya dito sa mga nangyayari. It's been 13 days mga bossing, and for the past 13 days wala pa rin pong napapatunayan itong si Marbil at saka si Torre. Puros lang sila press con, wala naman silang mga ebidensya tungkol doon sa kanilang mga akusasyon. Human trafficking, meron lang silang pineking human trafficking. After that, ngayon naman pinalalabas nila kesyo may mga bata daw dito. Asan? Asan yung mga pictures? Kung totoo may mga bata rito, sana may nirescue na kayo. Hindi ba? O yan ang lagi natin sinasabi. Hindi naman takot si Marcoleta, o hindi naman takot yun. Ayan, so tayo, ayan, dito pa rin tayo, waiting pa rin tayo sa mga magaganap. Kanina madaling araw, kasi meron tayong intel na 2 o'clock, meron silang gagawin kakaiba. Pero kanina, sobrang meron silang truck ng basura sa labas ng PNP at ang dami po nilang mga basurang inilabas. Talaga namang todo linis nila. Halos mapuno yung isang truck ng basura. Sa dami ng mga basurang inilabas nila, syempre kasama sa mga basura na yan, mga bato, yung mga ginamit nilang dyan sa paghuhukay, I am sure. Wala bang press con kasi mission field? Ewan ko dyan sa mga hinayupak na na yan. Sa mga hinayupak na mga Camp Katitipan. Hindi ko alam kung kailan na naman magsisinungaling. Kailan na naman magsisinungaling ito si De La Rey. Dati si De La Rey hindi masyadong sinungaling eh. Pero ngayon, nuknukan na sinungaling yung babae na yan. Oo, yung mga CR palinis. Oo nga eh. Ewan ko, tatanggalin nila yung bara nung CR dyan. Grabe yung CR nila dyan. Ang itim na nung tiles. O, sobrang mga baboy na itong mga ito. Pero dito naman sa labas, in fairness, meron sila, pag kumain sila, meron sila mga basurahan. Ay, thank you very much, Joy Smith. God bless you. Salamat sa iyong sa iyong generosity. Busy kasi sila, andyan si Tambi. Oo. Lupa ang laman ng plastic. Yes, lupa ang laman ng plastic, mga bossing. Kaya kung makikita mo ngayon doon sa may SMNI studio, ilang beses nilang pinuntahan 'yan. At ilang beses na nilang pinuntahan 'yan, lipat tayo kasi maraming mainit dyan eh. Lipat tayo dito sa hindi mainit. Yan. Yan, lipat tayo dito sa hindi mainit. Ang ganda-ganda kaya dito. Oh, good morning, good morning. Ayan, tapos yung sinasabi nila mga bossing. Ayan, doon yung sinasabi nila. Ito kasi yung Bible School. Yan. Yan yung Bible School nila. Okay? Ayan po, may mga dormitories po talaga ng mga babae yan. And then, dyan po sa loob niyan, meron daw pong isang magandang kwarto. O ano ngayon, kung may isang magandang kwarto? Napansin mo yung magandang kwarto dyan? Hindi mo ba napansin, Tori, itong magandang, itong buong property ng Kingdom of Jesus Christ? Sobrang ganda. Ayan, hindi ka ba namangha sa ganda nito? Samantalang yung kwarto, dyan sa Bible School, gandang-ganda ka, ginawa mo pa ng mali siya. Na kesyo, yung Bible School, yung yung kwarto daw na nakita nila doon, meron daw mga sapatos ng lalaki na nagfi-fit sa sa itsura ni Pastor Kibuloy, at meron din daw mga sapatos ng babae, mga sapatos ng bata. Well, mind you, pag pumapasok po sila sa mga kwarto nila, nagtatanggal po talaga sila ng sapatos. Okay? Yung mga kwarto dito, yung mga bahay dito, pag pumapasok po sila, hindi nila pinapasok yung mga tsinelas at sapatos nila, kaya iniiwan nila dyan. Kung hindi ka ba naman tanga. At saka, Tore, sa totoo lang, kung maganda yung kwarto na nakita mo doon, mas lalong magugulat ka sa ganda ng mga kwarto sa Samal, dyan sa may Prayer Mountain, sa Glory Mountain. Bahay lang po ng mga missionaries at mga workers nila, ang gaganda. Sigurado ako mas maganda kaysa sa bahay mo, Tore.
Napakadugyot nyo kasi, kaya ganyan eh. Oh, birthday mo ngayon. Lina Aboga, happy birthday sa'yo. Magpapansit ka naman. Pakanton ka naman. Oo, yung nagtatanong kung konti na lang, yes, at least mga 30% to 35% na mga pulis na nakahambalang dito, wala na. So talagang unti-unti nagpo-pull out sila. Siguro para pagdating ng mga senador dito, makikita nila, uy, konti lang naman pala eh. Hindi ba? Siyempre, pagpunta ng mga senador dyan sa sa mga isinarado nila, makikita nila na, aba, ang lalaki na ng mga hukay ninyo ah. Photoshop daw. Yung mukha niya, ang dapat i-photoshop niya. Oh, Tore, ang dapat mong i-photoshop yung mukha mo. Sa totoo lang, napakarami ng beauty products na binibenta sa Pilipinas, actually sa buong mundo. Hindi na kasalanan ng langit kung pangit ka pa rin hanggang ngayon. Sa dami ng pampagandang produkto, ang pangit mo pa rin, ibig sabihin, kasalanan mo na yan, pangit ka na talaga. Hindi ka na kayang pagandahin ng mga beauty products. Kailan ang hearing? Sabi nila bukas daw. Oo. Buksan ulit yung simento nila. Again, quick dry yung kanilang mga simento and expert sa pag-excavate itong mga tao dyan. Definitely, pag nagtakip yung mga yan, eksperto din. Pero the fact na hindi nila hinayaan yung media na pumasok along with Attorney Torion, kahit tabunan nyo yung hukay nyo dyan, it will never dismiss the fact na talagang meron kayong mga kahayupan na pinaggagawa dyan sa may basement ng JMC. At dapat pagbayaran nyo yan because dahil dyan sa ginagawa nyo pag-excavate, na-compromise etong building na ito at pwedeng gumuho. Buti sana kung lahat kayong mga pulis nandiyan dyan sa ilalim kapag gumuho yan. Oo, hindi eh. Open ang Waxis? Yes, open po ang Waxis. Kahit anong linis ang gawin nila dyan, hindi nila may kakailayan sa mga pictures. Yes, pictures and videos don't lie. Actually, pictures, you can fake it. Pero videos, especially live streams, hindi mo madadaya yun. Since day 1, nandito na tayo. Since day 1 up to now, day 13, nandito tayo. Every day, pinakikita natin yung sitwasyon dito. Hindi yan, at pag yan na-upload na itong live stream natin sa YouTube, hindi na po natin ini-edit yan. Yun na yan kung ano yung nakuha na natin ng videos. Yun na po yan. Nako, buti pa si Romabi Navarro, nagla-lunch niya. Naglalansan dyan, libing sa basement si Tore ng buhay. Oo nga kung pwede nga lang kung guguho yung building, nandiyan dyan siya si Marbil tsaka si Abalos, okay lang. Boss Dada, gusto ko magpadala sa'yo ng konting tulong. At salamat Nancy Yes, maraming salamat sa inyong tulong. Mamaya magpapakain po tayo ulit. Balita ko si EJ Warrior magpapapizza daw mamaya. So mamaya magpapakain tayo ulit. May nagsabi sa akin dito, wag daw puro Waxis Burger. Okay lang. At least natutulungan din natin yung Waxis sa kanilang negosyo. Imbitado po ba kayo sa hearing bukas? Hindi po natin alam. Kung tayo ay makakasama dyan, I'm sure kayang-kaya naman ng ipaliwanag ng mga taga KOJC yan. Hindi naman na tayo kailangan dyan. Well, kung kailangan nila yung opinion natin, yung istorya natin, pwede naman tayong umatid dyan. Hindi naman tayo natatakot, under oath. Kaya naman nating sabihin lahat ng mga nakita natin dito Kahit na kahit na under oath tayo, di naman tayo nagsisinungaling. Besides, kaya namang kaya namang kuhanan yan ng mga video, kaya namang i-play yung mga videos natin para bigyan ng credibility yung mga information na makukuha nila sa atin Di ba? So talagang dito, alam mo, kitang-kita mo, maling-mali talaga na yung kanilang cathedral, yung kanilang simbahan ay isara. For 13 days, sarado po yung simbahan na yan. Kaya po talaga naman nakakadiri itong administrasyon na ito. Kahit na quick dry ang gamitin, iba pa rin ang kulay ng simento. True, tingnan natin. Boss, yung pulis na fake, imbestigahan. Kawawa yung mga pulis sa taga Luzon. Balita ko, next week dapat ipapadala dito yung mga taga Region 1. From Cagayan de Oro, backyard ni Juan, mabuhay. Huwag niyong pakainin ng mga pulis na yan. Grabe naman kayo. Huwag naman kayo mapaghigante.
Dapat sa hinukay nila dyan, nilibing si Tory. O nga, buhay, dapat ilibing dyan. Meron pa siyang drama na statement doon na pati daw yung kanyang pamilya ay binabash na daw ng mga peking accounts, troll accounts daw ng KOJC. Walang troll account ng KOJC. Lahat ng mga nagmumura sa'yo, Tory, at sa pamilya mo sa Facebook, totoong mga tao yan. Hindi yan troll army. Totoong mga tao yan. Ngayon, tanungin mo sarili mo, Tory. Bakit nagagalit yung mga tao sa'yo at pati pamilya mo dinadamay? Kasi ang daming pamilya dito na dinamay mong katarantaduhan mo. Nagagalit ka na nadadamay yung pamilya mo sa kahayupan mo. Hindi mo nakikita yung sarili mo na isang tao lang ang hinahanap mo, si Pastor Kibuloy. Dinamay mo lahat ng mga tao rito. Bata, matanda, babae, lalaki. Dinamay mo sa kahayupan mo. Tapos nagagalit ka na nadadamay ang pamilya mo. Nadadamay ang pamilya mo dahil dahil sa trabahong ginagawa mo. Bel Aguilar, salamat again, Boss Dada. Salamat po sa pang-dagdag sa lunch, Ben Aguilar. Bel Aguilar, thank you. Pinapa-report pang social media ng account. Ay, ng social media ng SMNI. Diba? Kapal ng mga muka. So, ngayon, anong nararamdaman mo na hinaharas ng taong bayan yung pamilya mo? Anong nararamdaman mo, Tory, na hinaharas ka? Yung asawa mo, yung mga anak mo, anong pakiramdam na hinaharas sila? Anong pakiramdam na binabalahura sila? Ganyan ang araw-araw na ginagawa mo. Jules, maraming salamat. Good morning. Evening dito sa San Francisco. Mabuhay ka. Yeah, si Cheloy Gerafil nag-resign daw sa PCSO. Yeah, I've heard about it. Kaya lang, I think we can discuss that some other time because again, ang focus natin dito is yung KOJC at yung hearing bukas. May God bless you always. Nako, kayo din, God bless you din po, mga bossing. Yes, tinatakot ng boss niya, pamilya niya, kung wala silang makuha ang kayamanan. Yes, I am sure. Ayan, tingnan ninyo. Bongbong Marcos. Tingnan mo yan, Bongbong Marcos. Naglalakad dito, full battle gear. Ang lalaki, ang haba ng mga baril. Anong masasabi mo dyan? Bobo ka. Anong sinasabi mo na ni isang pulis walang pumasok dito na may baril? Sinungaling kasi si Bongbong, kaya pati yung mga pulis sinungaling na din. Si De La Rey hindi pa masyadong sinungaling nun yan eh. Pero ngayon nuknukan na sinungaling, kumapal na yung mukha, laki na nung pisngi, kakasinungaling niya. Hayop na De La Rey yan. Pati yan si Fajardo. Si Fajardo, wala nang sinabing makatotohanan sa buhay niya. Pati yung pati kasarian niya na rin peke na rin eh. Di ba? So yun nga ang natin, nagsasalita siya diyan na pati ang pamilya ko ay binabash at hinaharas ng mga followers, fake accounts ng mga KOJC. Gumaganon pa itong si Tory, kapal ng mukha mo. Tingnan mo sarili mo, tanungin mo sarili mo, bakit madaming taong galit sa'yo? Baka marami kang ginawang masama, kaya ganun. Kasi kung Tory, kung tama yung ginagawa mo dito, walang magagalit sa'yo. Kung katulad ng NBI, nag-serve ka ng warrant of arrest ng mapayapa, walang magagalit sa'yo. Oo, walang magagalit sa'yo, sa totoo lang. Puro kahayupan ang ginawa mo dito eh. Nung unang araw dito, ang yabang-yabang mo, anong sabi mo? Tigilan nyo ako. Huwag kayong hara-hara, ipapa-aresto ko kayo. Kapal ng mukha mo. Ipapa-aresto mo dahil paharang-harang. Ikaw nga eh. Pahara-hara ka din eh. Nagkukos kayo dyan ng traffic eh. Nagagalit na City Council, nagagalit ng LGU ng Davao. Dahil sa traffic na kinukos ng mga hayop na mga sasakyan nyo dyan sa labas. Oo, wala daw permit mula sa City Council. Yung inyong paghambalang ng mga sasakyan nyo dyan. Hindi kayong may-ari ng Davao. Ang may-ari ng Davao ay mga Davaoenyo. Hindi ka naman Davaoenyo eh. Pwede magsama yung mga senador ng mga licensed engineers. Wala kailangan ng licensed engineers. By the looks of it, wala silang permit. Wala silang permit to excavate. Wala silang permit to close this property. Hindi mo na kailangan ng mga experts. Oo, common sense will tell you na mali yung kanilang ginagawa rito.
Boss Dada, dapat imbestigahan din si Marcos eh. Sabi ko nga sa inyo, dapat yan magpa-drug test na. Dahil na naman dito sa nangyayari na to sa KOJC, ay nako, Diyos mio, talaga naman. At alam mo, sobrang palpak nila dito sa KOJC, yung kanilang pagsaserve dito ng warrant, sobrang palpak. Gagawa yan ng isang malaking issue pa sasabugin para makalimutan yung kahayupan nila dito. Well, sorry to tell you, tuloy-tuloy po ang SMNI sa paghahatid sa inyo ng balita tungkol dito sa KOJC. Kaya sumabog yung issue yung issue na muntik mamatay yung presidente, di umano, according to reports. Pag sumabog yung kay Alice Go na i-deport na, sigurado ako meron pa yan ibang mga papasabugin para hindi na natin singilin sila dito sa kahayupan nila dito. Ang laking tulong talaga andyan sina Senator Robin at Bato. Oo naman. Oh. Sabi ni Romel, ungas ka palang vlogger ka, wanted, tinatago nila dyan. Bobo. Oy, bobo, Romel. Kung may tinatago dito, napakatanga ng mga pulis nyo na hindi nyo pa nakikita hanggang ngayon. Sobrang tanga mo naman. 13 days nang naghahanap, wala pang nakita. So, ibig sabihin, bobo yung mga naghahanap. Kung ganun, Lian Orsine, pandagdag sa tulong sa inyong ginagawang gawa. Maraming salamat, Lian Orsine. Napakatanga mo naman, 13 days, wala pa silang nakita, tinatago. Lahat, pati kangkungan, hinuhukay na nila. Pati kangkungan, chinecheck na nila yung heartbeat, wala pa rin tinatago. Ano tinatago? Ibig sabihin, walang tinatago dito. Diba? Ibig sabihin, wala. Ibig sabihin, wala dito. Kasi kung nandito, nakita na nila. Kung hindi ka ba naman tanga, 13 days, wala kang tubig, wala kang kain. Mabubuhay ka pa ba nun? 74 years old na yung tao, 75 na pala. 74 or 75. Nasa ilalim, walang tubig, walang kain. Sa tingin mo, buhay pa yan? KitKat, maraming salamat sa iyo. God bless you. Kabubuhan nyo yung mga ganyang ano ninyo, yung mga ganyang mindset, puros katangahan. Alam mo kung meron talaga silang hinahanap at nandito talaga nagtatago. Unang araw pa lang naikot na nila to. Lahat ng property dito baka 20 times na nilang pinuntahan. So wala nga silang makita, nandun na sila sa Petsaya, nagtutusok-tusok ng lupa dun eh. So ibig sabihin wala silang makita. 13 days after, wala pa rin silang makita. Tapos sasabihin yung mga tanga kayo, ilabas nyo na, huwag nyong itago. Tanga. Kung kita, ano pa yung sinasabi ng ano pa yung sinasabi ng ABS-CBN? Nahihirapan daw yung mga pulis, restricted daw sila. Anak ng tinapay, meron ba restricted natutulog dyan? 13 days na, natutulog ng mahimbing yung mga pulis dyan sa kanilang mga lawns, 13 days na. Restricted pa din kayo nyan? Media na ang nagpakita na hindi mapasok ng JMC itong dalawang pinaka-importanting mga facilities nila. Thank you very much, Reco Dems. Mabuhay ka. Hindi ba kayo mga bobo na mga basher? Ilabas nyo na. Anong ilalabas? Walang ilalabas, tanga. Ikaw, kung wala kang pera, may ilalabas ka ba? Wala. Kung wala kang kung ang hirap ilabas ng wala. Hindi alam ng mga taga dito kung nasaan si pastor. Okay? Kasi kung alam nila, I'm sure, kung nandito, I am sure, sa galing nitong mga pulis, lahat ng dinala nila dito, aso. Utsa pati yata Kwago, dinala nila dito. Si Diwata, nandito. Lahat, nandito. Hine-helicopter pa nila, dinodrone nila, may heartbeat pa sila, meron pa silang metal detector. Lahat na ng gadget na wala ang Pilipinas, dinala na nila dito. Pero hindi pa rin nila makita. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, bobo sila, wala sila talagang intel, at mali yung kanilang intel na nandito talaga. Okay? Ang tatanga nyo. Di ba kayong mga bobo? Sige. Mang-bash pa kayo. Bash lang kayo ng bash, di kayo nag-iisip eh. Minsan pag basher ka, kailangan gumagamit ka rin ng kokote. Hindi pwedeng nagbabash ka ng basta lang makapambash ka. Kasi ang tanga-tanga nyo na, mga BBM supporter. Sobrang tanga nyo na. Sabi ko nga sa inyo, napakabobo nyo.
Pulis, 3,000, 5,000 pulis. Ano yan? 5,000 pulis, hindi nyo nahanap si pastor dito. Ibig sabihin, wala dito. Hindi ba? Wala dito yung mama. Kung noon pa nakinig kayo, di sana hindi kayo nagpagod pare-pareho. Di ba? Oh, sabi ni Glenn Jimenez, nagmana ka talaga kay Kibuloy. Bakit? Saan ako nagmana? Sa talino? Natural. Kaysa naman magmana ako kay Bongbong Marcos na tuyot na yung utak, kakasinghot ng mikmik. Di ba? Di ba? Okay na ako. Magmana kay pastor kaysa magmana ako kay Bobo Marcos. Ito po. Puros lang kayo bashing, wala namang mga laman. Meron bang CCTV sa loob ng underground? Wala po. Sinira na po nila yung mga CCTVs dito. Ilang mga CCTVs, di umano, sinira na nila. Di ba? Katulad niyan, yung ang dami na nilang pagkakamali talaga dito. Napakarami ng pagkakamali nila dito. Kala ninyo mga troll kayo, kala ninyo makakaporma kayo sa akin ha. So ayan, makikita ninyo. Oh, ayan ba restricted? Ayan ba restricted? Nakita nyo ba yung mga tulonggis na yan? Nasa sarap ng tulog. Meron bang restricted na ganyan? Yan. Puros kayo mga kalokohan. Huwag pasweldohin ang mga pulis. Dapat nga, huwag talagang pasweldohin yung mga yan eh. Oh. Restricted sila, may armas, true. Paano restricted? Tayo nga hindi makapasok sa basement. Tayo hindi makapagsamba dyan. Di ba? Yung mga taga dito hindi makapagsamba dyan. Oh. Ano sinasabi ninyo restricted? Araw-araw, ginagalugad nyo yung pare-parehas na mga lugar. Kaya nga pa ulit-ulit nyo nang ginagalugad yung mga parehas na mga lugar. Kasi nga, wala na kayong makita eh. Unang araw pa lang wala na si Toring nakita. 13 days na. Anak ng tinapay, halos kalahating buwan na. Wala pa rin siyang nakikita, wala pa rin siyang natatagpuan ni anino ni bakas. Siya lang ang mag-isa, si Tory lang ang mag-isa na nakakita na si pastor tumagos sa dingding. Siguro sabog ito si Tory, kaya sinabi niya tumatagos sa dingding, lumulusot sa semento. O the fact na nakita mo yun, Tory, ibig sabihin nakita mo nang maghimala si Pastor Apollo Kibuloy. Boss Dada, nasa TV si Pastor Paco. Ayan nagsasalita ngayon. Walang alam ano ang salitang restricted. Anak ng tinapay. Mantakin mo 2 gate ang kinubkub nila. Restricted pa sila niyan. Kuhang-kuha ng mga videos natin. Ang sabi ni Tory, huwag kayong pahara-hara, arestuhin kayo. O kayo, restricted pa sila niyan. Diba? Saan ka makakita ng restricted na ganyan? Jenaline Makiling, maraming salamat sa iyo. Jenaline Makiling, mabuhay ka. Just exercising their cultivate their curiosity. Tayo na. Hindi na curiosity to. 13 days, hindi na curiosity. Oo, Down syndrome na 'yan. Pagiging abnormal na 'yan, yung ganitong mga galawan. Torre, feeling niya sa kanya ang KOJC true. Si Marbel at Abalos umiiwas sa investigation para bukas dyan ang KOJC. O ano pa? Meron na po bang tumakbo sa Supreme Court? Wala pa po eh. Kasi nga ganito, pinapaliwanag nga po natin na kapag marami po kasi silang sabi nyo kasi bakit hindi pa sila tumakbo sa Supreme Court. Ganito kasi napakarami po nilang mga kaso na i-file sa lahat ng mga official dito sa RTC. Thank you very much, Juan Balolong. O napakarami nilang i-file na kaso sa RTC.
kapag ikaw po ay nag-file ng kaso sa Supreme Court, kailangan mong ipa-dismiss lahat ng mga final mo na kaso sa RTC. Ang dami nun. Siyempre may mga bayad yun, hindi ba? Kaya yun, kasi para kang lumalabas, ano matawag nila doon? Court shopping ba ang tawag doon? Basta something like that. Pinaliwanag na nila yan eh. O na kapag ikaw ay nag-Supreme Court, lahat ng mga final mo sa mababa, kailangan mo ipa-dismiss yun. Then it's up to the Supreme Court. Lahat ng remedies mo sa Supreme Court mo kukunin. Ganun yun. Oo. At saka gaano din tayo kasigurado na kikilos ng mabilis ang Supreme Court. Siyempre, ang dami-dami rin kaso sa Supreme Court, di ba? So pwedeng ma-delay 'yan. So ayun 'yun. Forum shopping, yan. Forum shopping po ang tawag doon pag yun. So you have to dismiss, have all your cases filed in the lower courts dismissed, tapos saka ka magpunta sa Supreme Court. Ganun yun. Kasi nga, nakapag-file ka na sa RTC magdiwala lang tayo sa justice system natin. Forum shopping. Yan po ang dyan. So, warrant of arrest nila, pero ginawa nilang search. Yes, yun talaga yung maling-mali. Warrant of arrest ay para sa isang tao na arestuhin mo. Ang search warrant is para sa isang bagay na hahanapin mo sa isang lugar. O okay? O maaring tao din. Pero hindi talaga yung search warrant talaga is binibigay yon para maghanap ka ng specific na bagay, illegal na. Halimbawa, merong krimen. Pinaghihinalaan mo na itong tao na to yung suspect. At pinaghihinalaan mo na yung ginamit ng tao na to sa kanyang krimen ay nakatago dito sa property na ito. Specific yun. Nakalagay yun. Saan ba namatay yung tao? Sa saksak. So hinahanap ko yung kutsilyo na ginamit sa pananaksak nitong serial killer na ito dito sa property na to. Ganon ang search warrant. Kaya nga kung makikita ninyo, search warrant yung ginamit nila para maghanap ng mga baril, loose firearms diyan kay Congressman Arnold Potebes. Diyan sa kanilang diyan sa kanyang bahay at sa kanilang asukarera. Bagay ang hinahanap nila kaya sila kaya search warrant. Arrest warrant kapag kayong tao arestuhin mo. Kapag kayong isang tao nakita mo na tumakbo dun sa isang establishmento, hindi illegal na pasukin mo yung establishmento na yun para mahuli mo siya. Pero kung yung tao na yun, pinaghihinalaan mo lang na nandiyan dyan, sa tingin ko nandiyan dyan siya. Nakita mo ba na pumasok siya dyan? Hindi. Sa tingin ko nandiyan dyan siya. Hindi mo yan pwedeng pasukin. Kailangan mong humingi ng court order or kailangan mong humingi ng approval doon sa may-ari ng property na susugurin mo. Kasi kung ganun ang logic natin, sa tingin ko nandiyan dyan siya, pasukin ko yan. Ay, wala. Sa tingin ko nandito siya, pasukin ko yan. Ay, wala. Ay, sa tingin ko nandito siya. Hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwedeng buong Pilipinas, bawat bahay, hahalughugin mo para makita mo si Pastor Apollo Kibuloy. Maling-mali po yung logic na yun. Kasi yun yung sinasabi ni Tory doon sa elsewhere. Yung elsewhere niya is I can go anywhere I want. I can intrude itong mga properties niyo and look for him. Kahit na hindi naman konektado si Pastor Kibuloy sa may-ari ng bahay na to. Basta feeling ko, nandiyan siya, yung hunch ko, nandiyan siya, I will go inside and find him. The fact na you are going to find him, it means you need the search warrant for that. Kanino kaya papanig ang senators bukas? Well, again, bahala na sila kung saan sila papanig. But kaya nga sila Kaya nga sila independent ng Senado. Well, it's up to them whether they're gonna, side against KOJC. Wala na tayo magagawa ron. Well, from Hagonoy, Davao, Carlo, maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. So, ganyan ang sitwasyon dito. Shout out sa inyong lahat. Ayan. Bakit biglang nanahimik dyan? Biglang nanahimik talaga dito dahil nga mayroong hearing ang Senado.
Last week pa mga boss, last week pa natanggap na namin yung information na yun. Last week pa, ipinush na yun kay Jesus Escudero, pipirmahan na lang. Last week pa yun. Hindi nga namin sinabi. Kaya lang, dahil nagsalita na rin naman si Senator Bato, so sinasabi na namin, yun yung sinasabi ko na, kaya kumpiyansa yung mga kaibigan natin politiko sa Banateros is because every time na may binibigay silang information sa atin, we keep it until lumabas. Hindi tayo nakikipag-unahan. Hindi tayo nakikipag-unahan sa mga sa mga otoridad, hindi tayo nakikipag-unahan sa mga nagbibigay sa atin ng information. Marami kasi dyan na pag may natanggap na information kahit hindi pa naman verified, nilalabas na nila kagad. Hindi tayo ganun. Hindi tayo galawang mainstream media na mga bayaran. Antayin natin na yung nagsabi sa atin, siya mismo mag-confirm, saka natin sasabihin at itatapik. Oo, ganun po tayo. Salamat, Jared Ray. Di man senators mag-decide na ang courtman. Yes, pero the senators can force all of these people to enforce yung to enforce the temporary protection order. Oh. At least man lang, in short, boss, dadandi kayo bida-bida. Wala kasi isa lang naman ang bida dito eh. Ang bida naman dito is itong mga inaabusong mga taga KOJC, si Pastor Apollo Kibuloy, tsaka si PRD at mga Duterte, sila ang bida. Hindi natin pwedeng makipagpaligsahan sa kanila ng kung sinong pinakasikat, sinong pinakamagaling, sinong ganito, ganyan. Hindi pwede yun. Sila lang po. Dapat focus lang tayo sa kanila. Huwag nating agawin yung limelight sa kanila. Huwag nating agawin yung spotlight sa kanila. Boss Dada, bakit wala na issue ng People's Initiative? Ayun na nga. Napakaraming mga importanteng issues na natatakpan dahil dito sa mga ganito. So feeling ko talaga itong PNP ito personal na opinion feeling ko talaga itong PNP na weaponize talaga sila. Parang gumawa tayo ng kabulastugan para hindi matanong yung sa PI, para hindi matanong yung sa PhilHealth, para hindi matanong yung sa 1.4 billion per day na flood control project, para hindi na matanong kung addict ba tayo hindi. So ginagamit nila ito, lahat ng pwersa nilagay nila dito para lahat nung isip ng tao napunta lahat dito. Para mawala na yung ibang mga sinisingil natin sa kanila. O huwag kayong mag-alala, nakalista naman yan. So kapag ka naging settled na po dito, balik na tayo sa pagbabalita natin tungkol sa mga kawatan sa gobyerno. Sabi ni Nancy, wala na bang mga pulis? Meron pa nga, kulit nyo naman. Ayan na naman, nagkukulitan na naman tayo, ulit-ulit na naman tayo ha. Si Ontiveros kasama ba? Yun ang hindi natin alam. Oo. Maraming salamat sa mga nanonood ha. Oo, again, ito po ang sitwasyon ngayon dito sa Kingdom of Jesus Christ Compound. Ayan, medyo kumonti sila, medyo at least mga 35% ng mga pulis na nandito ay wala na dito. So unti-unti naglilinis na po sila ng kanilang mga basura, kaya yung mga pulis na basura inaano na nila, tinatanggal na nila. Nakakaawa yung mga pulis, totoo naman. Kaibigan natin yung mga yan dahil mahal ni PRRD yan eh. Ayun pala yung isang sinabi pa ni PRRD. Yung pala yung sinasabi ni PRRD na ayaw niya magsalita tungkol dito sa ngayon, it's because ma-offend yung mga pulis. Ma-offend yung mga pulis, ma-offend yung mga uniformado. Mahal na mahal daw niya ang mga uniformado. Lalong-lalo na daw yung mga pulis ng Davao. Kaya kinausap niya kami na, Boss Dada, yung mga pulis Davao, makikita nyo man sa patch dito. Texas Pinoy, maraming salamat ha. Makikita nyo naman sa mga patches dito, itong mga pulis na ito. Basta nakita nyo na pulis Davao, atin yan. Basta pulis Davao, atin yan. Yun ang nila. Maraming salamat, Banateros, Lupi. Mabuhay ka. Pumunta daw si Abalos at yes, na-discuss ko na yan kanina. Parang kumonti ang kapulisan, kumonti na talaga dito. Doon din sa doon din sa cathedral, konti na lang din. Dati nakabarikada dyan, paikot eh. Hindi ka makakalusot. Boss Dada, anong kulam mo? Walay pa.
Mamaya magpakain tayo ulit ng burger. Bili tayo ng 10,000 worth na burger para mas maraming makakain. Ipakain natin dito sa mga nagbabantay sa harap. Okay, okay? Okay ba yon? Oo, 10,000 worth. So far, nakaka 40,000 na tayo sa burgers pa lang. So maraming salamat sa lahat ng mga lahat ng mga nagpapa-burger dyan. Nakita nyo naman everyday napapakain tayo ng burger. Kahapon napakain tayo ng burger doon sa basketballan. So today, magkano pakain tayo ng burger dyan naman sa may harapan ulit. Oh, bigyan na lang natin yung mga mga tao na lang bigyan natin, mga pulis, huwag na natin bigyan yung mga yan. Total naman, pinapasahod na natin sila. Hindi pa din kayo makapasok ng katedral, hindi pa din po. SJ, maraming salamat ha, mabuhay ka. Kamusta yung lovers na pulis kagabi? Ewan ko, baka nagka-developan na sila. Yes, the simbahan here still on lockdown. Pwede kaya ma-cite in contempt ang mag-cite? Oo naman. Senador yan, ikuha akong tubig okay lang. Ay, thank you very much ha. La Carmela, El Carmela, maraming salamat sa iyo. Domo arigato gozaimasu. Oo. Totoo bang sinisemento na nagpapasok na sila ng semento Oh, wait lang hingi ako ng tubig ha. Kalma lang. Hello po. Oh, kumuha tayong tubig. Niloloko ko ni attorney sa loob. Tinatanong ako kung ano daw nakuha nilang okra doon. In fairness, di na sila bumalik doon. Hindi na bumalik doon yung mga pulis. O kasi si attorney, lagi kong kasama yung pag nag-operation yung mga pulis doon sa baba. Start ko motor mo. Oo nga okay lang yan. Pag nasira yung baterya, bilhin na tayong baterya. Papa-change oil ko na lang silang lahat pag uwi kasi bawal din yung matagal na naka-stock tapos hindi mo ipapa-change oil. So pa-change oil ko na. Marunong ka na mag-Bisaya. Gamay-gamay lang. Hello, Angie Rosete. Uy, grabe, Angie Rosete. Baka ano pa to, baka kamag-anak pa to ni Boss Marlon Rosete. Malakas pa rin ang ulan sa Maynila. Naku po. Good morning, nanay. Oh, good morning. Thank you, Lord, for another day. Good morning, Nanay Morning Dew. Ito po yung King's Chow. Diyan po kami kumakain. Madalas, pero ngayon doon kami sa may quarters kumakain. Kasi hindi rin safe para sa mga banateros yung masyadong pakalat-kalat. Kasi markado ng banateros Marami ng mga bumubuntot-buntot sa amin. O, kaya kami, kapag umalis kami, magkakaiwalay. Pagka yung halimbawa, lalabas kami. Kasi katulad kagabi, we were invited by the brother of PRRD kasi nakita ni Sir Bong na kasama namin si Inday the other night, si PRRD nung nakaraang gabi, and then kagabi nag-invite din siya doon sa kanyang bar at pinag-dinner ang Banateros. Kaya lang hindi ako sumama. Hindi ako sumama sa sa dinner kasi nga kailangan namin magbantay rito kasi hindi kami pwedeng mawala ng matagal ng marami kami kasi syempre kailangan nandito tayo, alerto tayo pagka merong boss nada may commotion sa ganun doon, makakatakbo kami kagad. Nangayayat na nga ako rito, kaka-jogging ko, di ba? Wala nang pulis dyan pagkatapos ng hearing, babalik din yan. Well,
pag isinara na natin tong mga gate na to, di na sila makakabalik dito. Unless meron silang bagong alias warrant of arrest. Kasi yun ang sabi ni PRD, tuloy-tuloy lang yung alias warrant of arrest. Pag na-serve mo na yung alias warrant of arrest, ibabalik mo sa korte, magre-request ka na naman ng panibagong alias. And the cycle goes on. Ganun lang yun. Alias na lang ng alias yun. Oy, parang RJ TV, how are you? Good morning. Mabuhay ka. God bless you. Ayan, so mamaya mga banateros, magpapakain tayo ulit ng burger diyan sa harapan. Kasi ang sisipag talaga ng mga nandiyan dyan sa harapan. Sayang, merong binili si Banat Bay na burger, at least mga 20 piraso yun, nasira lang. Hindi namin na ipamigay dahil sobrang naging busy kami lately. Pero mamaya mag-order tayo ulit, and then ipamigay natin muli diyan sa may harapan. Pagkatapos nitong live natin, pupunta ako sa Waxys, bibili tayo ulit ng burger. Tapos ibibigay po natin since tapos na silang Oy, maraming salamat doon sa taga Taiwan na nag-pledge, nagpakulay. Salamat po. Ayan, so pakain natin diyan sa harap kasi iba-iba yung nagbabantay diyan araw-araw. Marami pa rin kasing mga nandito na mga galing ng ibang bansa. Alam mo yung nakikita ko yung mga galing Hawaii, galing London, galing LA, nakikita ko sila nagbabantay. El Carmela, maraming salamat praying matapos na lahat ng hirap ng KOJC. Yes, I hope so as well. Para bumalik na sila sa normal, para yung mga estudyante makabalik na dyan, yung mga tao makabalik na sa mga bahay nila. At saka yung mga ibang nandito na hindi taga rito na nagbabantay lang, makauwi na rin. Albert Durias, God bless you, Banateros and Company, thank you. Salamat kaayo. Inday Doha, maraming salamat sa iyo, Inday Doha. God bless you. Wag niyong hindi na. Si Banat Bay nagpakain dun sa mga pulis. Kasi si Banat Bay mabait talaga sa mga pulis. Pero ako kasi, pasensya na pero ako hindi ko pa mapatawad tong mga to. Sobrang pahirap ang ginawa sa amin nitong mga to since day one. So kahit gaano sila kabait, wala akong pakialam. Pasensya na. Raquel Boleza, maraming salamat. Alam nyo, sa totoo lang, si Banat Bay kasi talagang mahal ng pulis Si PRD kasi mahal niya talaga pulis. Ganda ng panahon dito, ang init, hindi nga umuulan. Gusto ko nga dito umulan ng malakas Sana umulan ng malakas dito para mawala itong mga to. Siguro takot sa tubig mga yan. Grabe init dito. Umuulan dito saglit lang. Siguro mga 5 minutes, wala na. Ambon lang. Palagay ko pagkatapos ng ulan dyan sa Maynila, baka pumunta rito. Kaya lang, baka pagpunta rito, wala na itong mga pulis na to. Napamahal na rin sa napamahal na rin sa mga taga KOJC itong mga pulis na ito. Sobrang peaceful lang din talaga ng mga taga KOJC.